One sa kamay ng Lazy Esports, no? And this time, panibagong set ng draft. Panibagong set ng tig-5 heroes, pero nadadagdagan ng mga global bans. Hindi na pwedeng gumamit dito ang Lazy Esports ng Suyu at ng Ling. Napakarami na ulit sa listahan. Eto na, guys, mamaya dadami palalo yung nasa pinakababa ng mga screens natin. Oo. Kasi sa ngayon, tig-10 na silang hindi pwedeng gamitin. Pero pwedeng gamitin ng kabila kung hindi pa Oo. nagamit. So, pwedeng iban ngayon. Katulad ng Pobius. Yan. Kasi kanina na-open yan at hindi na ibaba ng RQ kahit yan kasi bawal naman ng mag-Pobius yung Lazy eh. Yeah. So ngayon, ang naiipit na doon sa Pobius ban, yung Lazy Esports. At ngayon, RQ Kaito, ayaw nila tong winning chip ni Kekedat. Oo. Ang nagselyo ng kanilang spot dito sa Grand Finals ay hindi natin makikita para sa laban na to. Ano yung mga pwede natin expect? Ngayon, in-expect ko, pwede lang open yung funny. Magkagulo-gulo na sila dito. Oo, rambulan na, no? Oo. Kung ako lang. Pero dahil buti hindi ako yung Oo, coach. buti hindi ikaw si Coach Bakbet at si Oo. Coach Pao. Kasi kung ikaw yun, inopen mo na, no? Open ko lahat. Ako kung ako si Coach Pao at si Coach Bakbet dito, ang ban ko dito, mga Laila. Oo. Pero kasi sa kanila, syempre, ibang mindset nila Oo, Coach Pakbet, nila Coach Pak. Marami na tong international experience na rin. Ayan, tama din Di naman. lang into the Philippines but also abroad ay Oo. nakilala din, nakapag taya na rin ng kanilang mga kredibilidad. Pero ngayon, para sa Lazy Esports, respect mo to, yung link ni Kelvin. Oo. Respect mo talaga. Knowing na bawal na silang magling. Wala silang link. Tapos, ngayon, kung sakali man, ayan, kung sakali lang ulit, may suyo po ang RRQ Kaito. Okay. Parang mas gusto nila, they're leaning towards opening up the suyo. Hindi ko banhaya to RQ kayo. Oo. Bait yung suyo para sa RQ Kaito. And yung Hayabusa, as you mentioned, pwedeng tanggalin ng RQ Kaito. Tapos ang Lazy Esports naman, pwede na silang mag-double down ng pagtanggal ng heroes si Ferds like Agat at Katsa. Ay, yung Khalid. Pati yung Khalid. Oo nga pala. Pero, Edit. ang Edit. better choice nila ay mag-ban sila dito ng Gatot Katsa. Dahil, kapag binan ng RRQ yung Gatot Kat, para ma-open sa kanila yung Khalid in return. Yeah. Diba kasi yun na lang yung pwede. Wag na daw in return. Wala na. Don't return. Ayan. Wala nang lipat-lipat. Ano na to? Ban na lang kami, Khalid. Anong in return? Wala kaming ipapalit dyan. Si Coach Pakbet, wala nang wag mo kang pangunahan, Josie Cakes. Anong gusto yung may in return? Ayun, Ayaw nga Josie. namin eh. Kasi Ayaw pa din talaga. respect pa rin para dito kay Chovskirt. Lucian yesterday. Ano bang mga open? The likes of Johead para sa Lazy Esports. Tigril. Tigril actually, yes. And, okay, the cherry on top. Ayaw talaga ibigay kay CY. Nagamit na ni CY yung 1-1, yung Harith. Hindi pa naman yung nagagamit yung mga Bruno niya, Claude. Pero kasi yun, parang feeling ko yun yung mga tatanggalin na ng Lazy Esports dito sa next ban For RQ Kaito, may power sila over the Gatot Katsa. Pwedeng gamitin to ni Ferds or even ni Xnova. May Chopa naman, may Luyi. Ano pa ba? Tignan mo, 155 times ban si Chip. 93%. Yung bumabang, yung 7% yun, guys. Nakita kasi, napasilip. Nagamit ni Yuki 2 beses, si Dogman Kahit isa. sulyap lang hindi ni Narda. Sulyap lang ni Chip. Pero ngayon, Edit. ayan, edit. Okay. Pag edit Gatot Katsa to, parang ang hirap gumalaw if you are Ang Lazy bulky, Esports. no? Oo. Ang bulky ng mga kakaharapin. Ay, Aurora. Pero secure mo ng hero para kay Kapmingwi. Kasi open din yung Aurora para kay Chovskirt. Tapos kaysa maunahan pa, kunin na ngayon. Pinipilit nila hindi pala pwede mag-Vexana. Wala nang Vexana, wala nang... May Valentina pa si Chovy. Si Chovskirt later. Oo. Pwede nilang magmuna siya. Nolan Balen. I mean, pag na-prioritize po ang bawat tao, pero sa draft na ito, ano muna, mga Pwede Nolan. nga, kunin na yung Valen dito. Pwede na rin. Ay, baka maban din kasi. Oo, yun. Okay. Tapos, mapipersa ngayon ng RQ kahit na magban ng mga CC. Okay, we're getting on to the minds of our coaches na somewhat. Ito yung atake. Tapos ang kuha dito, hero ni CY. Oo, Hero bago ni CY masarado, to. no? Oo. Ano mga hero ni CY? May mga Claude pa naman na May open sa Moskov kanya. pa actually. Ay, oo nga.
Parang mas okay yung Moskov over the Claude at this moment. Yeah. And ngayon para sa RQ Kaito, it's a now or never situation. Kasi you can never go back once na na-lock in mo na yung mga heroes. Wala namang tayong undo. Walang Tama control naman. Z. Pero ngayon, it's going to be a Roger. Roger para sa RQ Kaito. But I can see this Roger as somewhat of a Kelvin hero than of a CY hero para sa RRQ Kaito. We've seen a glimpse of a Roger yesterday, di ba? Oo, nakita na natin yung Roger na ginagamit pa din naman sa gold lane. Pero para sa akin kasi parang mas na kay Kelvin yung character ng isang Roger for RRQ Kaito. This could be a flex dahil pwede nga isipin ng Lazy Esports na okay kay Kelvin yan, okay kay CY yan. So parang para lang magtanim ng onting confusion kung sino yung tatanggalin pa na heroes ng Lazy Esports. Although, wala pa silang rumor dito. Yung Choni X Nova, may Matilda pa na open at this moment. I mean, para kasing ang idea ng dalawang coaches na to, if magpa-first pick tayo ng Matilda or magpa-prioritize tayo ng Matilda, parang ipit tayo sa fighter jungle and yun yung ayaw nila. Never let them know your next move para dito sa So yun. RQ Kaito. Pero ayan, yung sinasuggest ko kanina, sabi ko, pwede pala magsuyo dito si Kelvin. Hindi na pala. Wag na lang pala, sabi nila Coach Pacbet. Pero yung Tigreal, you've mentioned this. Acknowledge din, ang ganda kasi ng combo pag nilayer nila with this Valentina, kung ano man yung pwedeng gayahin. Frigid Glacier man yan, mag-primal rat man siya. Pero ngayon, yung Gatot Kacha na combo sana, nasabi mo nga magandang pang bulk up dito sa RQ Kaito, hindi nila makukuha. At ngayon, Could be a bait though. Pwede nang mag-Matilda ngayon ng RQ Kaito na parang ang sampal nila sa Lazy Esports ay hindi naman talaga namin idea na mag-Gatot Kacha at this moment. gusto ko yun sampal sa Oo. katotohanan. Na parang, okay, Matilda tayo, tapos Roger si Kelvin, kuha tayo ng hero ni CY later on, perhaps sa Moskov nga, to add up some global presence. Pero Claude ang kukunin nila, so mas better na, mas on the safer route na kumuha ng Claude. And tama ka dun sa sabi mo, parang more in character kapag ka ni Roger mo yung hero para dito kay Kelvin. And now, for RQ Kaito, you have the mobility, you have the crowd control that you want. And check na check yung damage. Ngayon, somewhat that can soak up the damage. Ano pa ba yung available options for X Nova? Kasi Grok. sa ngayon, marami-rami nang tinanggal din for him, di ba? Grok show. Ay, oo nga, Cho. Or, yung Matilda nga pala, sabi mo nga, Pwede ay, pa. hindi pa rin naman napipili. Ay, Yung Grok, inuna yung Grok. sila ang kumuha ng Grok. Oo. So parang deny pick na rin for X Nova. Kasi nga, kung pinipwersa nila yung Matilda pick, Okay, wow! yung parehong sinabi natin mo pala. Ayan, disclaimer. Yung parehong sinabi mo na pwedeng maging hero. Yun na nga. Ano yung option, Joshi Cakes? Yes. Iniipit nila si X Nova na mag-Matilda dito. One good hero pa rin na pwedeng gamitin would be on the likes of Kaja, may Franco pa actually. Oo. Pero ang hirap gumalaw. Kung ikaw yung... Pero ito na, para sa RQ Kaito. Okay. Kung na Matilda, para kay X Nova. The remaining worry we have for RQ Kaito is si Ferds lang yung damage absorber para sa kanila. Yung Edith lang niya. Kaso, Although, yun. nag-double down naman sila sa mobility and survivability dahil ang dali naman gumalaw talaga when you are Matilda. Tapos ang mga pwede mong hatakin would be yung Roger ni Kelvin or even yung etong Claude ni CY or even nga yung Aurora ni Mingvin. Even lahat actually. Pati yung Edith ni ni Ferds. Dahil yun yung lamang ng Matilda comp over the other comps na meron sa mga competitive scene. Pero for Lazy Esports kasi, the Grok and the Cho, hindi sila worried na hindi nila maaabot yung target dahil kapag kayang abutin ng isang Cho with the flicker, kayang abutin ng isang Grok with the wild charge. Pero ngayon sobrang bewildering. Wow, marami-rami tayong may dito na vocabulary. Kasi ngayon sa pagbubukas nila ng mga diksyonaryo nitong laban muli ay marami-rami pala tayong kailangan muli tutukan. And just to be clear, si Kekedat pa rin ang gagamit ng Grok at yung Cho ay mapupunta sa kamay ni Der. Chow there. Okay? At yung Edith naman ay para sa side ng RQ Kaito together with the Matilda for X Nova. Ayan. Tingnan natin kung kaninong plano ang mangingibabaw. Kasi for Lazy Esports, they have some balance team fight and pick off.
dahil sa throw ni Der and yung setup ni Gegedat. Pero for RQ, kahit kasi ang timpla ng lineup nila Templa? is magbigay ng damage si Kelvin at si CY. Tapos kapag nalulugi na, ahatakin na ni X-Nova. And this is the main idea. Kayang mag-agresibo ni Kelvin at ng kahit sino from RQ Kaito. Kasi meron silang may backup dancer sila eh. Hindi lang flex, it's the flexibility for me, di ba? Para dito sa RQ Kaito. Securing the first blood. At ngayon, nandito nga lang din Uy! ang counterplay, pero mukhang nagbago yatang isip. Pero hindi magbabago isip dito nila Ayan James na. Sparks, pati ni Chovskirt. Kaso nga lang, nandun ang Kinakalmot! pagmura. Andito ang mga pagkalmot. Makakatakas pa rin si James Sparks. That's going to be a 1-for-1 na trade-off, Joshi Kicks. Pinapapalag sana ng Lazy Esports knowing na kaya naman ng show mag-maneuver around pero hindi nila, na-underestimate nila rather yung damage output na meron itong si Kelvin with the Roger. And also, yung kakayahang humabol, look at this, sa pa-purify Si na Shizu. agad itong si Shizu. Oo, ang aga na ngayon ng mga nakikita natin na trade-off versus game number 1, ngayon mas well-warmed up na eh. Well-oiled yung mga, sabi natin, makina dito ng RQ Kaito and Lazy Esports. Pero tama ka dun. Gusto ko na na-point out mo na parang na-underestimate nga on some point in the game na ganito na nga pala yung base damage enough na for Kelvin's, Oo. Roger. Pero ngayon, ay hindi na sila mag-underestimate ng sino man. Ngayon, mas maaga, earlier, magigitake. Wala, naglaro lang muna si Kekedat doon sa turtle at si Der ay konting back away lang din muna. Teka lang. Okay, hindi naman Okay lang. nahabol. Okay lang. Andyan pa rin naman, nakabang si James Mang sa may gilid-gilid. Hindi tatamaan ng mga bala dito ng bang-bang ni Kevin. Pero andun ang konting pag-poke around nila Chobskirt. Teka lang, yung binitawan niya ay hahawakan muli ng Lazy Esports. Ay. Hindi na makakalapit Okay. pa. Ito si Pinalayo Kelvin. lang. Pinalayo lang talaga. The target there was Uy! to try Uy! and zone out James Panks or si Kelvin. Pero mukhang si Der ang magbibigyan dito ng RQ Kaito. Hindi na pinalampas ni Ferds yung kanyang flicker at talaga kumuha sila ng counter kill. Pero dito na naman si Shizu ang inahabol, X-Nova. Oh. Wala na siyang circling eagle though. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-abante dito ng Lazy Esports. Hindi sila takot. And ito talaga yung sabi natin prowess ng ganito na may choke ka. Pero this is on to the XP. So, time and time again, kailangan niya pa rin eventually bumalik doon sa linya niya. So, may ample time pa rin kahit papana for RQ kahit to spread out and somewhat even out yung score dito. Pero wala naman sila kailangan even out. Lamang pa rin sila in terms of numbers sa kills. Pero ilang daan pa lang naman yung established lead this early para sa RQ. Parang kayang-kayang kabulin yan with just a kill, with just a pick-off. Yeah. At nagiging nagiging play safe din yung dalawang gold laners natin because they both needed time and they both need some items para maramdaman mo yung damage output ng Claude and even Nathan. Pero kalmado pa din naman yung kabilang side ng mapa dahil Okay. wala pang masyadong engagements. Kalmalicious. Pero ngayon, para sa Lazy Esports, yung ganyan na tahimik sa mapa, okay lang, papabor pa rin sa kanila. Ang ganda nung pareho nilang gold laner to the point na pag sa late game, pareho silang may answer sa isa't isa. Oo. Pero ngayon, sa mga una nilang hakbang muna sa early phases of the game, ay sobrang importante rin ang pick-off. Sobrang masusulit mo if Aba, ever teka. yung ganitong klase ng mga rotation. Pero sa top lane, napilitan agad mag-blazing duet doon si CY. The survivability, check na check, Uy! pero mukhang hindi yata siya makakasurvive. Habang yung Toro dito sa may bandang baba, ang pagpupunteryahin muna ng mga miyembro ng RQ Kaito. Mirror sana yung gustong gawin ng RQ Kaito pero umalis agad si Der. Hindi niya na sinubukang ilaban pa pero si CY ay mukhang sumubok na mag-def sana pero hindi na niya aabutan. But this time, merong rendezvous point doon sa may bandang middle lane. Okay. Tatlo laban sa tatlo, may sipa! Ito yung checkpoint, pero mukhang una matcha-checkan doon ay si Ferds. Tumatakas X-Nova pero nando pa rin ang mga atake dito ng mga pagbuga ni Chobskirt. Ito pala yung ibubuga ng lineup ng Lazy Esports at ngayon nararamdaman na natin yung tensyon. At unti-unti na nga ngayon pumapabor din sa kanila yung numbers natin. Tulad ng binanggit mo, ilang kills, ilang pick-offs, yun na nga lang din ang kinailangan at gagawin nila. Pati yung orange buff ay hindi paliligtasin nila James Hindi Panks. palalampasin na kuhain. Ang ganda nung ambang ginagawa ni Der. Kasi kung nagstay pa ng medyo mas mahaba si Kelvin doon, malamang sa malamang ay nasipa siya Oo. ng isang show ni Der. But this time, si X-Nova, ang susubukan target, mapapaatras ng Lazy Esports. Grabe no, sobrang continuous yung nangyayari sa mapa natin. At ngayon, nakikita natin yung chain of events kung saan yung nagiging cause, ano yung nagiging epekto. Pero para sa ngayon, eto na naman yung ilang mga, sabihin natin, pagsilip sa gitna. Pero
hindi pa rin naman mag-engage into any team fights muna ang RQ Kaito. Hindi sinusuko ng kaharian ng gitnang bahagi ng mapa. Kaya naman nahihirapan na Lazy Esports na Grabe maghanap yung ng tago. next na gagawin. Nakatago lang si Der. Pag may dumaan talaga dyan, gusto nalang bigyan. Pero yung mid lane ngayon, may konting ligayan. Andyan ang mga konting pagpitek, andyan ang damage, hindi naman magpapauli Sex Nova. Der! Eto na nga si Der, makakasalubong nila Kelvin. Kaso nga lang masisipa, kumonekta yung Wave the Dragon, nilatag yung Frigid Glacier, kaso nga lang dalawa tatamaan doon. Nandito na nga lang din ang counterplay para sa Lazy Esports. Pero walang mababawas sa kanila. Instead, lumamang pa sila sa pagkakataon na yon. Grabe yung abang ni Der doon. Patience is a Derchu. Oo. At ngayon, order ay nandito para sa Lazy Esports. Nag-follow up ng order eh. Diba? At ngayon, sa may bandang gitna, ito na naman siya with his slicing moves. Sila yung Sakit. masaslice out doon ni James Pangs. Tanggal agad si X-Nova. Ganun na bigla kasakit ang damage output. Pero for RRQ, Kaito, biglang napigilan yung early snowball na gustong gawin ni Kelvin. And even CY, kailangan pa niya ng oras dito. Although nakakakuha sila ng trade when it comes to turrets, pero hindi yun sapat eh. Sa ginagawa ng Lazy Esports na pagkuha ng kill, kuha ng tore, convert sa pag-invade, convert sa another turret, paulit-ulit at bigla-bigla na lang lahat ng mga resources na pwedeng kunin ng Lazy Esports kinukuha nila. Parang bago eh, pabugso-bugso. Diba? Pero yung pagbugso na yan, ay nakikita talaga natin na busog na naman sila. Dito na nga lang din ang damage. Frigid Glacier, kukonect na sa isa pero makakapag-purify. Kelvin! Pero Shizu, hindi na nga lang din makakaligtas pa. Doon sa pinakalikod naman, ay iniisa-isa na pala ni James Pang sa mga miyembro ng RQ Kaito. Dalawa MVP. para sa dalawa. Pero hindi yata papayag na maging pantay o tabla lang. Si Mingguin medyo nasusunog doon sa may bandang gilid. Makakaligtas pa rin naman siya. Yung Lord or yung Turtle rather ay buhay. Pero si Kelvin ngayon Chomskirt! makakasalubong si Chomskirt. May James Max na nakaabang. Ando ng kalmot, ando ng pag-awat. Kikita mo naman sila Cap Mingwin hindi umuwi. Pero yung Lazy Esports hindi rin umuwi. At pipitas pa muna ng tore. Nakahanap na naman ng panibagong pwedeng kunin. Nakapag-scavenge hunt ang Lazy Esports ng mga resources from RQ Kaito. Hindi pa rin tapos yung turtle na sinimulan kanina. Ito yung treat na gusto nila. Pero hindi muna trick or treat ang One magiging charge. sagot dito. May nakaabang pa rin naman ng mga sabihin nating ultimates pero wala munang kukonekta sa ngayon for both Lazy at RQ Kaito. Pareha silang sumusubok at parang nilalampasan nila yung mga boundaries ng lineup na meron sila for Lazy Esports. Yung sinasabi kong balance ng pick-off and team fight, parang hindi nila pinipiling tumim-fight o pumikop eh. Puro pick-up lang. Kung sinong makita sa harap, pwede na yun. Okay na muna sa kanila yon at ngayon nag-i-improvise nga sila ng kanilang galaw. Gumagana! Almost 5K gold lead here para sa Lazy Esports. Sobrang laking bagay nito, especially ngayon mas kontrolado nila yung mapa. Ang ganda ng mga nilalagay dito na Guardians Barrier na Kekadat. Ang dami niyang nape-prevent na perwisyo, yung mga damage perwisyo dito para sa RQ Kaito. Baga nananahimik na lang dun eh. Bibigyan pa ng pader eh. Tanan, nagpapanggap na nga lang na damo Oo eh. eh. Ang sabi niya hindi pwede magpanggap kasi gusto naming totohanin din ang Teka lang, lahat. ipit si Ferds! Pero andito nga lang din na napagandang wild shard. Si Ferds agad ang matatanggal. A godlike para kay James Pang. Conceal pa. Nag-conceal pa, nagmamadali. Sinong next target? Napapalibutan din dito si Mingwin. Saan nga ba siya pupunta? Kasi sa ngayon, wala na siyang pupuntahan. Pride of Ice. Dahil yung Pride of Ice ay mapaproke na nga lang din. Hindi Wow! makakatara sa mga plato ni Shizu. At ngayon ang RQ Kaito, mapipitasan na nga ng dalawa. Mananakawan pa ba? Tuloy-tuloy pa rin ang Lazy Esports sa pagsakop sa kaharian ng RRQ Kaito. CY, mapapa-BMI out at mapipilitang Okay. umatras sa mga members ng RRQ Kaito. Wow! Grabe naman yung bawat bakbakan ngayon. Mas nakikita natin na nananaig talaga ang Lazy Esports. Nagre-reflect yung numbers nila onto the items that they have. Kaya sobrang nagiging sapat din yung instant or continuous damage rather na nade-deliver dito ni Shizu. Akala ni Mingwin ligtas na siya. Akala niya lang pala yun. Naabot pa rin siya sa kadulu-duluan. Pero meron ng Lord ngayon na nag-aabang. Hinahawakan na ng Lazy Esports. Sumisilip si Nagtatago. Ferds. Sumisilip si X-Nova. Okay? Parehong jungler ngayon. Ay, hindi na. Ngayon, si Kelvin Flicker! magpapakita. Flicker! Kaso nandun na nga lang din ang flicker. Si Ferds agad na matatanggal. Sapat yung damage. Hindi nila mahawakan ni Shizu. Natutuloy lang dito yung mga plato na nade-deliver. Si Chomskirt na magiging sagot. Double kill! Shizu with a double kill. Matatanggalan ngayon ang X-Nova! damage dealer. Dadagdagan pa ni James Sang sa mga listahan
na kanila mapapatumba. 3 ang mawawala para sa Kingdom habang ang Lazy Esports naman ngayon maagap at makakakuha ng maagang Lord para dito sa game number 3. Even si Ferds, yung sinasabi nating damage absorber, hindi na nakakatagal sa laban dahil sa damage output ni Shizu. Kaya nga What more yung iba? damage absorber. Siya ay naging shock absorber na rin dito sa laban na to. Lahat ng lubak dinadaanan niya naman, Joshi Kicks. Pero tila ba'y hindi pa rin sapat yung mga ginagawa nila dito na pagle-layer, pag-juggle ng mga binabato sa kanila ng Lazy Esports. May Lord sa itaas, nagmamarcha para sa Lazy Esports. Ito yung pwede na lang gamitin, papasok ang pang-penetrate sa base ng RQ Kaito. Hindi pa naman ito yung tumatamba, hindi pa ito yung nanunuwag. Pero yung gusto dito ng Lazy Esports, yung mga mega minions na kasama eh. Pero sila yung nanunuwag. Okay, sila Oo. yung pwedeng biglang sumugod, hindi man toro. Pero pwede talaga mangsuwag dito si Kekedat. At ngayon, nandyan na nga lang din ang pangde-delay. Pumutok na yung Torre doon sa may bandang taas. Habang sa may bandang baba naman, tinatry pa rin nila Kelvin at Xnova na depensahan pero magsasucceed sila Shizu sa pagbasag doon. Nakadalawang inhibitor turret sa Lazy Esports. Skip ng bahagi ang pwedeng isunod. May outer turret pa naman. Pero pag nagsama-sama, medyo masasaktan si Ferds! Ay, nasaktan talaga siya doon. Kaso nandito Uy! nga rin Uy! sa counterplay para sa RQ Kaito. Matatanggal nila doon si James Banks. Isusunod na rin si Hahabol Der. ba? Ituro nyo kung sino yung gusto niya ang bigyan at bibigyan talaga nila to. Makakadepensa ngayon ang RQ Kaito. Hahabol yata sila at maghahanap pa ng paraan para makakuha ng casualty. Pwede pa, pwede. Kaso sinasarado ni Kekedat yung daanan. Hanggang dyan na lang muna kayo. Pero Sarading para gate. sa RQ Kaito, ngayon yung pagkakataon nila. Mag-all in sila dito sa may bandang gitna. Makakabasag ng isa at aatras na lang din muna. Aatras at kukuha muna ng kanilang sariling resources. Maganda ang depensa ang pinakita ng RQ kahit somehow, pero yung basag pa rin. Isa lang pala rather. Isang inhibitor Isa? turret lang pala ang nakuha ng Lazy Esports. And that's on the bottom lane. Hindi pa pala basag yun nasa top lane. At makakadepensa pa ng maayos ang side ng RQ Kaito when it comes to the minion waves rushing through. Pero mukhang iba ang plano dito. Nasipa na nga ito. Nahuli na naman si Kelvin. Nabibigyan Naku, siya agad dito ng mga plato. Ang mega kill here para kay Shizu. At mukhang isa-isa na naman sila nahuli dito. Nag-audition na si Charge! Xnova naman ang CY! susunod na matatanggal. Si Ferds, CY at Mingwin. Kailangan ng umatras. Kailangan mo lang dumepensa. Habang members of Lazy Esports ay kumpleto pa rin naman. May Lord in 20 seconds. Buhay din naman si Kelvin and Xnova in 20 seconds. Pero kung mamadaliin to ng Lazy Esports, maaring di na sila makaabot pa sa pagkuha ng Lord. And they have the luxury to deliver that much needed damage. Ilang segundo lang ang kailangan nila katulad nito. Nandiyan na si Pagkabuhay, Shizu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, at 8 ngayon. 8 segundo lang ang kinailangan nila doon, Joshi Cakes, para makuha ng mabilisan yung Lord na Hindi yun. na talaga nakaabot pero mukhang papalag pa rin na Lazy Esports. Papasok! At nandito na nga lang din ang pagsagip next Nova kay Ferds. Hindi mag-all in doon ng Lazy Esports. Pero para sa ngayon ay sobrang solid din ang mga ginagawa nilang mga plays. Sabi nga ni Eduardo Alieza, solid ang mga mga player, nanggagaling ng dalawang kupunan. Okay, in-acknowledge niya pareho. Oo. Kasi totoo rin naman, sobrang deserve nila ngayon mo spot nila at sobrang ganda ng mga bawat clashes laban na pinapakita nila sa atin. Sobrang solid. Lazy Esports is now looking to win this game number 3. Kompleto ang 5. Pero kompleto din naman ang RQ kahit na dedefensa. Yung gitnang bahagi ang uunahin nila. Okay, nandito na naman ang pag-jump in there. Andun na si King Eagle pero wala masyadong kukonektahan. Instead, sa kanya kukonekta yata yung mga binabatang damage Kelvin! dito ng Lazy Esports. Nangangaray doon sila Mingwin at pati sila Kelvin na mapapauwi. Pero para sa Lazy Esports, wala silang masyadong panglalalim na gagawin doon. Didisiplina muna at hindi masyadong magmamaasim. Okay. Pero yung gitna, yung Naiwan! sipa! Nasarado yung gate! Inabutan ng curfew doon si Ferds! Pero Kelvin! nandito nga lang din ang all-in ng mga members ng Lazy Esports. Si Chopskirt na may iwan, bibigyan doon, makakaligtas Buhay pa rin pa! naman. Buhay pa rin naman dito ang kompletong 5 miyembro na maagap, na masisipag na Lazy Esports. Hindi muna rin sila papalag dahil naramdaman nila ang damage output ng RRQ Kaito. Mag-aabang muli sa Okay. susunod na objective. Tumatagal muna. yung laban.
Sumusubok ang RQ kahit na kahit papaano makakuha ng kayamanan at makapantay doon sa mga items na meron ng Lazy Esports. Gustuhin man nila. Pero sa ngayon, ayaw talaga silang pagbigyan. Ito na naman yung freedom na hindi nila nakukuha. Sobrang compromise ng vision nila. Compromise sa rin mismo sarili mang purple buff or orange buff man yan ni Kelvin. At paulit-ulit din na tila ba nahanap siya along every clashes dito ng Lazy Esports. Parang siya yung nagiging pinaka-target talaga Siya eh. ni Diba? Der sa kanyang choke. Kung di man si Der, kung hindi man si Kelvin, si Ferds. Para siya lang Shanghai sa handaan. Sa Oo. kanila lang naka-target lock ang mga bisita. Autofocus, hindi papansinin yung pork steak. Hindi papansinin ng spaghetti. Hindi papansinin ang maha blanca. Hindi rin papansinin ng leche flan. Kundi nakapokus lang sa Shanghai. Oo, Shanghai sa yung iba, nagbubulsa pa niyan eh. Oo. Pero ngayon, gusto rin ibulsa ng Lazy Esports ang pagkapanalo dito. Pero hindi sila hahayaan pa sa ngayon ng RQ Kaito. May pagkakataon, may hope pa rin namang mabaliktad ang mga nangyayari dito sa laban na to. Pero kailangan nilang mag-ingat muna sa ganitong klase mga pagsilip. Susugod yata ang kaharian. Okay? At susubok silang pumwesto. Pero lagi kasing at the back of their heads, may threat na baka bigla nga kasing may sumegway. Baka biglang may bumakdor, baka may split push dahil nga butas ang kanilang base, Joshi Cakes. Nawawala pa si Der at hindi nila nakikita. Okay. Nakikita nila ngayon na parang ilan yun nandito, tapos di nagpapakita. Umuwi na rin si Kapitan Mingwin para sure. Nag-react na sila, okay? Just to make sure, kailangan may isa munang uuwi. Kaso nga lang sa pag-uwi niya, merong Der doon. Makikita ba yung pinagtataguan ni CY? Naglatag na Magic Sentry. Pero mukhang dito tayo sa Lord Pupuro at magpo-focus. Meron ba mahuhuli na member? Pero mukhang yun nga si Ferds. Nandiyan na nga lang din ang mga pagtigas. Ando na mga yellow nilalatag. Pero sa pagkakataon nito, ang Lazy Esports pa rin na makakuha ng Lord. Hindi na rin nilaban at hindi na rin sinugal. Dahil alam ng RQ kahit na baka madali sila ng biglaan. Nandiyan na yung Lord sa itaas. Mabilis na magsaspawn. At mukhang Lazy Esports ay doon na rin nakatuon. Okay. Nandito yung tatlo sa may bandang gitna. Mukhang dito papasok at pipwersahin na lang. 5 sa 5 ang dedepensa at oopensa. Ato na nga ba ang magiging ending, Lord? Ito na ba ang huling depensa para sa Kingdom? Dahil ngayong kakatok na nga lang din sa kaharian nila mga miyembro ng Lazy Esports. Basag na lahat. Andito na, Wild basag Charge! na nga lang din. Napakaganda wild charge na naman. Nilatag dito ang mga fractures pa rin There we mga go! rin. Pero andito na nga lang din ang ultimate defense Double para first! sa kaharian. Lumalaban sila si CY pero Double not kill! for long. Dahil ang Lazy Esports kasabay ng double kill ay masesecure ang double point para sa Grand Finals. Lazy Esports on a 2-1 kontra sa RRQ Kaito. Wow! Nakita nyo kung bakit dapat talaga hindi kayo mapuwing, pumikit, may ma-miss out kayo. Sobrang laking bagay niyan at ngayon, they're not missing out on anything. Imagine mo kanina nakikita natin parang wala lang nangyayari. Tapos yung kumuha ka lang ng tubig sa kusina, pagbalik mo, nakakuha na ng Lord yung Lazy Esports. Manginginig-ginig ka pang uminom. Ala, anong nangyari? Diba? Magugulat ka na lang. And imagine, all throughout the round, tila ba ang Lazy Esports ngayon ng Puppet Master? Kinokontrol nila ang kaharian ng RQ Kaito. Baga parang pinaglalaro nila sa laro na gusto nilang makita from them. And it all started with the draft. Yung pagkakakuha ng Grakcho, I never expected Pinagsabay. na sabay nilang kukunin at hindi nila ibibigay ni isa dun sa dalawang heroes na yun kay X-Nova. Kasi kung kukuha naman sila ng Matilda, they could have got that Matilda nung early stages pa lang ng draft. Oo. Pero the way Coach Pacbet, inipit niya yung Matilda hanggang sa Sa dulo. kaduluduluhan. Diba? Yung yung brilliance niya na, okay, i-trap na rin to sa Matilda pick para hindi gana. Para mawalan ng synergy o mapilitan na lang silang gamitin talaga at this That for point. the sake na may open na Matilda. Oo. Sobrang ganda. The mind behind that draft, of course, we have Coach Pacbet that for Lazy Esports. But of course, alam ko marami ding inputs dyan yung mga players natin. And most especially, marami din sa mga valuable na lessons na learn along the way at valuable na naibigay para dito sa laban na to. At ang MVP ng ating laban, walang iba kundi si Der with the show na pinakitaan tayo
anong kailangan gawin kapag ikaw ay isang XP Cho? Iniwan niya yung lane niya ng sobrang aga, nag-abang na lang si Der na para mapapaisip kayo, nasan si Der? Walang Siya- nag-clear ng XP, Siya walang nag-clear ng pala, lane. siya ang magiging pader na hahadlang sa RRQ Kaito. And look at this item choices, man. Winter Crown for the third item. So, ang idea ni Der dito, manggulo, and at the same time, i-amp up yung kanyang survivability Oh. with the Winter Crown. Kaya kanina nakikita natin parang wala naman doon yung Aurora. Wala pa naman doon na Frigid Oo. Glacier. Pero ginagawa niya para lang safe tayo on the safe side. Ang Lazy Esports ngayon na nakikita natin kung paano rin talaga naging sobrang patient ni Der sa pag-aantay yung gantong Ito, abang niya. Yung abang na to, parang 1 minute siyang nandyan sa bush na yan eh. Binilangan eh. Nabilangan niya ng sobra. Bawat miyembro, parang ang mission ni Der, ang side quest niya, masipa niya lahat. Saka yung si Kekedat, yung mga ganyan niya, yung targeting ng Lazy Esports na si Ferds pwede na yan. And the moment na mawala si Ferds kasi sa RRQ Kaito, laki nang nawawala sa kanila kapag team fight dahil nawawalan sila ng kunat, nawawalan sila ng someone na kayang sumalo sa damage ni Shizu, which is, by the way, Yeah. ang hirap hawakan. Ito pa. Diba? Nandyan yung proper targeting, yung accuracy ng mga sipa ni Der, yung biglaang wild charge ni Kekedat made it happen or made Lazy Esports take the lead against RRQ Kaito. And para bigyan pa tayo ng insights tungkol sa nangyaring laban, let's welcome once more si QWERTY sa ating analyst stand.